hello everyone! Good evening po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-85 day na ating share na devotion video. And we want to thank God for today. It's a rainy day ngayong araw ng Lunes dito sa Hong Kong. And walang pasok ang alaga ko kasi not feeling well siya. And bukas din wala pa rin siyang pasok. So thanks God at medyo pay-pay nga tayo sa mga sundo-sundo or hatid sa school sa ating alaga. So, sisimula na po tayo sa pagbubuli-buli ng salita ng Diyos, pero wag na wag natin kalimutan ang pagpasalamat at pananalangin sa ating Panginoon. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan at dinadakila po namin kayo sa oras na ito, Panginoon. At ngayon, dadako na namin kaming muli, Panginoon, sa pagbubuli-buli ng inyong salita, Panginoon, na aming ikinasasaya, Panginoon, na aming gawin palagi, Panginoon, sapagkat iniaalay namin ang aming buhay sa inyo bilang handog, Panginoon, na naglilingkod, Panginoon, upang mas mapalawak at mas mapalawig, Panginoon, ang makakapakinig na inyong mga dakilang salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay at hininga, Panginoon, na kami ay hindi nyo pinabayaan, Panginoon, at sa mga biyaya, Panginoon, gaya ng kami ay nakakakain, may tubig, may hangin, may sariling kwarto, o nakakapagpahinga ng matiwasay at maayos, nakakatulog ng maayos, Panginoon, at nagagawa namin ang aming mga trabaho at dapat gawin sa buong araw dahil sa lakas at buhay na inyong kaloob, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang lagi naming napapapurihan at naitataas, Panginoon, sa aming bawat pag-aaral na ito, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga tao, Panginoon, na ginagamit pa ninyo, Panginoon, upang magpahayag din at matulungan, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay makakilala, tumanggap at magkaroon ng malalim na relasyon sa inyo at sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon, ng walang hanggan na tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan, Panginoon, at ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay na inilalagi namin dito sa mundo, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at kayo lamang po ang may kakayahan, Panginoon, na humipo sa puso ng bawat isa at isip nila, Panginoon, upang papasukin at tanggapin kayo. At nawa, Panginoon, ay kayo ang maiangat, Panginoon, at maitaas sa aming gagawin ito, Panginoon, at kami po ay manatiling nasa mababang level lamang, Panginoon, upang hindi po kami magyabang, Panginoon, bagkus ang ipagyayabang namin ay ang inyong dakilang pangalan at ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus. Muli, binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:7. Sabi dito, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Yun nga daw nasa paligid ni Zaccheo at ng ating Panginoong Yesus sa Jericho. Ayan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Message. At ito na nga ang mga mapanghusga na nakakita sa mga nangyari na nagchismisan, na nakikituloy daw si Jesus sa bahay ng isang makasalanan. Application. Dahil uso at kilala na ang mga tao na mapanghusga at maihilig pag-usapan o pagchismisan ang iba, ay hindi rin nakaligtas si Jesus at Zaccheo. Ang iba naman kasi sa kanila ay iniisip siguro na mas dapat na sa kanilang bahay tumuloy si Jesus. Subalit kilala ni Jesus at ng Diyos kung sino ang tunay na pakay sa isang lugar. At dahil nga ramdam ni Jesus na handa si Zaccheo na tanggapin siya, na di iniisip at pinapansin ang mga palalait ng iba. Ngunit abangan natin dahil siguradong nakabantay sila sa mga pangyayari, at dahil sa magiging pagbabago ni Zaccheo ay pati na din ang mga ito ay tumanggap din kay Jesus. Dahil magbebenepisyo rin sila sa gagawing desisyon ni Zaccheo, at mapapasabi sigurado na buti na lang at napili ni Jesus na kina Zaccheo tumuloy, dahil siguradong lahat sila ay hirap na sa pagbabayad ng buwis para sa pamahalaan ng Roma. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga, diba, sabi nga ang ating Panginoong Yesus sa pagdating niya dito sa mundo ay pinalaya niya tayo. Kaya nga, diba, yung sinabi nung pagkatapos na magawa ng ating Panginoong Yesus ang pinapagawa ng ating Panginoon
Panginoong Diyos na tubusin ang kasalanan nating lahat ay yung salitang tetelestai. Ayan, ang salitang tetelestai, ang ibig sabihin po niyan ay kung tayo ay may utang ay fully paid na ang ating mga utang, or kung tayo ay nakakulong, ibig sabihin tayo ay malaya na. So tatatakan ng tetelestai. At may dalawa pa po na ibig sabihin ng tetelestai. Ibig sabihin ng tetelestai is kapag ang mga lumaban sa mga digmaan o gera, ang general nila ay pupunta sa hari at magsasabi doon, mahal na hari, tetelestai, ibig sabihin, we have the victory, natalo namin, nagapi namin ang mga kalaban. And isa pa po sa natutunan natin na ibig sabihin din ng tetelestai, which is sinabi din sigurado ng ating Panginoong Diyos nang likhain niya at matapos niyang gawin ang buong mundo at sa ika-6 na araw ay ang tao, ay sinabi niya rin ang tetelestai. Sa mga painter naman po o mga artist na gumawa ng mga palayok o mga painting at kung ano pang mga art na creation nila, ang sasabihin nila sa kanilang finished product kapag nakita nilang ito'y maganda, ito'y perfectly done, ay tetelestai. Ibig sabihin ay beautifully done. O, diba? So tayo bilang mga tao, tayo ay beautifully done ng ating Panginoong Diyos, kaya inihanda niya na tayo para sa mga mabubuting gawa nung pasimula pa lamang. So, di ba, the moment that we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, ang ating pagkatao ay magiging maganda na, di ba? Sabi nga sa kasabihan ng ating Pastor Walter Tabor na naging speaker natin dito sa Hong Kong, di ba? Ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Ayan. So tayo ay magbiglang magbubloom, di ba? But anyway, nasa ibang topic po tayo dito na ang tinatalakay is yun nga, di ba? Yun, isa rin sa naging preaching na ating Pastor Walter Tabor is nung sa preaching niya kahapon, which is nag-connect nga din sa ating naging message kahapon or pinag-aralan nating devotion, ay di ba uso nga sa ating buhay ngayon yung tinatawag na may code name sila as marites, as in yung mga inaalam ko ano yung mga latest. Kumbaga, Mare, ano ba latest? Meron pang Marisol, o di ba si Marisol Sol. Pero sorry po sa mga may pangalan na mga ganyan na matatamaan ng mga pangalan. Ito lamang po ay for for example purposes, pero wala naman po tayong masamang intensyon sa pagbanggit ng inyong pangalan. And sabi nga rin ni Pastor kagahapon na meron na raw bagong uso ngayon na pangalan na nadagdag sa mga Marites Marisol na yan. Si Trina. Paano daw kapag trinaydor ka, diba? Ayan. So, pag trinaydor ka, syempre, masakit sa damdamin mo yan. But sabi nga, kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, tayo ay nagiging madali ng magpatawad kahit sa taong sobrang nakasakit sa ating damdamin, diba? So, dito nga, makikita na yun, pinag-usapan na nga ng mga tao, nagmaritesan na sila, at nagchismisan na sila, at nagbulong-bulungan na, ay nako, tumutuloy yan si Jesus sa bahay ni Zaccheo. Hindi niya alam sobrang makasalanan yan, diba? Pero, syempre, makikita natin, ang mga chismosa kasi, magbabantay at magbabantayan dun sa chinichismis nila. May iba nga sa kanila, diba, yung nakikita natin sa mga social media, na diba, ito yung pader ng bahay ng tao na kanilang pinagchichismisan. Ang gagawin nila, gagawa sila ng maliit na butas para makita kung ano yung mga nangyayari na pwede nilang ichismis tungkol doon sa tao. So, mapapansin natin sigurado na nakabantay pa ang mga taong ito sa paligid ng bahay ni Zaccheo at inoobserbahan kung ano ang nangyari sa pagtuloy ng ating Panginoong Yesus doon. Pero syempre, yun ay makikita natin sa next part na ating devotion bukas. So, puputulin muna natin ang inyong excitement para dyan. Pero, ang isa sa masasabi ko sa bawat isa sa atin is magbebenepisyo nga yung mga nag-chichismis na yan kay Zaccheo at sa ating Panginoong Yesus sa mangyayaring pagbabago kay Zaccheo. So, yun nga, diba, sa ating sarili tayo ina-analyze ba natin ang ating sarili na
kung hindi pa tayo tumatanggap sa ating Panginoong Yesus, di ba, na kung sakali ba na ang ating Panginoong Yesus or ang ating Panginoong Diyos ay kumakatok sa iyong puso, ikaw ba ay pagbubuksan mo ba siya at tatanggapin sa iyong buhay at sa iyong puso, di ba? Dahil may mga iba sa atin na mga nagre-reject tungkol sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus dahil sa pag-aakala nila ay kaya nilang maligtas ang kanilang buhay o ang kanilang sarili, di ba? Na magpayaman lang ako, magkaroon lang ako ng maraming pera, maging sikat man ako sa mundong ito, masaya na ako, di ba? But hindi nila alam the true happiness, ang tunay na kaligayahan at ang tunay na kapayapaan na walang kapantay ay makakamit lang natin the moment that we accept the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Dahil makakamit mo man, di ba? Sabi nga sa example sa Bible, si Solomon, ayan, pinakamayaman, pinakamatalinong hari at pinakamaraming asawa. Lahat ng hinangad niya o ginusto niya dito sa mundo ay ipinagkaloob sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Pero nasabi niya sa kanyang sulat, lalo sa Ecclesiastes or mangangaral, na meaningless, ayan, walang kabuluhan ang lahat ng mga ginawa niya. Kasi kumbaga sa iksi ng buhay natin dito sa mundo, di ba, ang mangyayari, maiiwanan lang natin yung lahat ng mga pinagsikapan natin o pinaghirapan natin na makabit dito sa mundo dahil pinanganak tayong hubad at walang dala-dala dito sa mundo. So pag namatay din tayo, hindi din natin madadala yung kahit anong pinag-ipunan, pinaghirapan at nakala natin na magdudulot sa atin ng kaligayahan. Pero kaligayahang pansamantala lamang, di ba? Pero sana mas in-achieve ng bawat isa sa atin yung kayamanan na sa kaharian ng Diyos, na kung saan, di ba, yung kagaya ng ginagawa natin na tayo ay nagpapahayag ng salita ng Diyos at tinutulungan natin ang ating kapwa na maabot ng mabuting balita o magandang balita ng ating Panginoon Diyos tungkol sa kaligtasan. Ayan, kasi iniisip na iba, yun palang the moment na gumising ka sa umaga, di mo ba naiisip yun na maraming tao habang natutulog sa gabi or madaling araw, hindi na nabubuhay kinabukasan, di ba? Pero the moment pa lang na ginising tayo ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus, ibig sabihin ay nararamdaman at nakikita mo pa rin na may mission ka pa dito sa ating mundo na ito. At yun nga ay ang ipahayag mo sa iyong kapwa ang pagmamahal, ang kapayapaan, ang kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus, na kung saan, di ba, yung masasabi mo ang tao ay hindi ka masasabi na wala tayong mga problema o mga isipin dito sa mundo, pero may kakaibang saya at pag-asa ka na mararamdaman dahil alam mo na you are safe, secured, and justified sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, diba? Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus, at ang ating marapat lamang na laging gawin ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus sa tinapos na gawa na yun, dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil sa inaraw-araw, sa bawat oras o minuto nakakagawa tayo ng kasalanan, at kung sa bawat nagagawa natin kasalanan ay pinaparusahan tayo ng Diyos o namamatay tayo, diba? Dapat wala na tayo ngayon, diba? Pero diba, God is really good. God is really napakamapagmahal dahil hinahayaan pa niya tayo na mabuhay at tumanda sa mundong ito, diba? Sabi nga, bawat oras, bawat minuto, make it all worth it, na ipagpuri natin, ipagpasalamat natin sa ating Panginoong Diyos, ipahayag natin sa ating kapwa at i-share natin kung ano yung mga blessings man ito ng pagtulong, physical, financial, diba, or pagbibigay payo sa kanila upang mapabuti ang kanilang kinalalagyan, diba, or gumaan ang kanilang kalooban. Do it for the glory of God. Sabi nga niya, trabaho mo, diba, dapat may ipagpasalamat, mabubuting mga amo, kahit sabihin masungit pa ang mga amo mo, ipagpasalamat and pray to God na mabuti at may trabaho tayo, nakakapag-provide tayo para sa pamilya natin, dahil ang lahat ng bagay na meron tayo, ultimo ang buong kapaligiran, ay regalo sa atin ng ating Panginoong Diyos, diba? So doon pa lang, kung iniisip mo na parang wala kang bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Panginoong Diyos o sa ating Panginoong Yesus, wake up mga kapatid, ang buhay natin. Kaya tayo ay, diba, wala tayo
tayong sakit, hindi tayo bulag, hindi tayo pipi, hindi tayo bingi, hindi tayo baldado, 'di ba? So, napakaraming bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ultimo tong ating hininga, na hindi natin, libre nating nakakamit ang hininga na ito, hindi kagaya ng iba. Napakamahal magkaroon ng oxygen, napakamahal na gumamit ng mga pangpap para makahinga ka lang or mabuhay ka pa or ma-extend pa yung buhay mo. Pero malakas ka, you are healthy, kahit sabihin man na makaranas ka ng mga simpleng mga sakit-sakit like ubo, sipon, lagnat, but thanks be to God, because by the stripes and wounds of Jesus Christ, we are healed. Ayan, so marapat lamang, ayan, na nawa ay hindi chismis, na hindi mabuti ang ating ipahayag sa iba, kundi chismis ng tungkol, at saka actually hindi siya chismis, ito ay ang mabuting balita ng tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Yesus sa atin bilang mga dating makasalanan, ngunit dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas, ay tayo ay malaya na, di ba? We can say, Lord, tetelestai, ayan, victorious, we are free, we are debt-free, at tayo ay beautifully done ng ating Panginoon Diyos. So, nawa po ay may natutunan kayo sa gabing ito na ating pagdidevotion, and let's all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay hindi ang mga balita na hindi magaganda o nakakasira sa aming kapwa ang aming ipahayag, Panginoon, bagkus ay laging ibuka ng aming mga labi, Panginoon, at i-declare na aming mga labi, Panginoon, ang napakagandang ginawa ninyo, Panginoon, na inyo anak na si Jesus, Panginoon, na kami ay niligtas, Panginoon, sa aming karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kaya kami ngayon ay malaya, Panginoon, na ibahagi ito sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkakaloob nyo sa aming, Panginoon, upang ito ay aming makaya na maipahayag ng buong katapangan sa aming kapwa, Panginoon. Salamat sa paglalangis at pag-anoint ng aming labi, Panginoon. And we declare, Panginoon, na hindi lamang kami ang gagawa nito, Panginoon, ngunit ang lahat ng mga taong makakapakinig, Panginoon, at mahihipo ang kanilang puso, Panginoon, na nararapat lamang na hindi mag-aksaya ng oras, Panginoon, bagkus ay patuloy na ipahayag at ibahagi sa iba, Panginoon, ang inyong mabuting balita ng kaligtasan, pag-ibig, kapayapaan at pag-asa sa aming, Panginoon. And we declare, Lord God, we claim all the victory, Panginoon, sa mga financial problem namin, sa aming spiritual problem, sa aming mga social problem with others, Panginoon, at sa health namin, Panginoon. We thank you, Lord God, na kami ay may lakas, may hininga, Panginoon, na magagamit namin, Panginoon, upang mapalawig ang inyong kaharian dito sa lupa, Panginoon, at upang mas maraming buhay pa, Panginoon, ang matulungan na maiahon, Panginoon, mula sa pagkakalugmok, Panginoon, sa kawalan ng pag-asa, Panginoon, at sa mga nag-iisip, Panginoon, na wala nang nagmamahal sa kanila, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na kayo ang humipo sa kanila, Panginoon. Katukin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, at iparamdam niyo po sa kanila na lagi lamang kayong nariyan at nag-iintay lamang na papasukin ng bawat isa kayo sa kanilang buhay, sa kanilang puso at kanilang isip, Panginoon, upang kapag kayo naghari, Panginoon, kakaibang saya, Panginoon, ang makakamit ng bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya mapapurihan at mataas ang inyong pangalan at tunay na glory to you alone, Lord God. Ayan, we honor and we glorify your holy name, Lord God. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!